Kayo rin ba ay nakatayo sa grocery, nag-iisip kung aling asukal ang pipiliin, ang ordinaryong asukal or yung healthy daw na nasa magandang packaging? Iniisip nyo bang gumagawa kayo ng hakbang para sa kalusugan kapag bumibili kayo ng inuming may nakasulat na 0 calories? Baka magulat kayo. Ngayon, hindi lang natin pag-uusapan ang tungkol sa mga sugar substitute. Susuriin natin ang likod ng kurtina ng industriyang ito na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso at aalamin kung gaano nga ba kaligtas ang tamis na ito na walang pakonsensya. Alamin natin kung paano nga ba nagsimula ang lahat. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, napansin ng mga doktor ang koneksyon sa pagitan ng asukal at iba't ibang problema sa kalusugan. Ito ang nagtulak sa mga chemist na humanap ng alternatibo. Dito na lumitaw ang kauna-unahang artipisyal na pampatamis, ang sakarin na nadiskubre ng hindi sinasadya. Mula noon, hindi na natapos ang paghahanap para sa perpektong sweet molecule na walang dagdag na kalorya. Kaya, pag-usapan natin ang pangunahing tanong. Bakit nga ba tayo biglang nagdeklara ng giyera laban sa asukal? Dati-rati kasi, isa lang siyang simpleng pampasarap sa buhay. Pero ngayon, naging tunay na itong kontrabida para sa lahat ng nagmamalasakit sa kanilang kalusugan. At sa totoo lang, may magandang dahilan naman. Ang problema, naging napakalaganap na ng asukal. Hindi lang ito nagtatago sa mga cake at candy. Makikita rin ito sa tinapay, sa ketchup, sa mga healthy na yogurt, at maging sa processed meat. Naging napakahirap na kontrolin ang dami nito sa ating kinakain. Ang mga bunga nitong sobrang asukal, alam na ng lahat. Hindi lang ito dagdag na kilo na lumalabas dahil sa tinatawag na empty calories, mga pagkaing walang nutritional value. Mayroon din tayong patuloy na sugar roller coaster. Una, bigla ang pagtaas ng enerhiya na susundan ng biglang pagkapagod at matinding pagnanais na kumain ulit ng matatamis. Pamilyar ba sa iyo ang pakiramdam na yan? At dahil dito, nagsimulang sumikat ng husto ang mga pampatamis o sugar substitute. Sa esensya, dalawa ang kanilang pangunahing misyon. Una, upang tulungan tayong kontrolin ang ating timbang. Mukhang henyo ang ideya, di ba? Parehong matamis na lasa, pero walang kalorya. Pangalawa, at hindi gaanong mahalaga ang pagtulong sa mga taong may diabetes. Para sa kanila, ang ordinaryong asukal ay maaaring tunay na mapanganib dahil ito ay nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng glucose sa dugo. Samantala, ang mga pampatamis ay nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na hindi tuluyang talikuran ang matatamis nang hindi nalalagay sa peligro ang kanilang kalusugan. Kaya naman, ang ating mga motibo ay pawang mabuti, ang maging malusog at may magandang pangangatawan. Ngunit, ganoon ba kasimple ang lahat? Para hindi tayo malito sa dami ng pagpipilian, ayusin muna natin ang lahat. Ang lahat ng sugar substitute ay pwedeng hatiin sa dalawang pangunahing kategorya, ang natural at ang artificial. At tulad sa isang magandang pelikula, sa bawat kampo ay may sariling bida, kontrabida, at mga karakter na may halo-halong reputasyon. Simulan natin sa kampo ng natural. Kabilang dito ang mga sangkap na kinukuha mula sa kalikasan. Halimbawa na lang ang stevia na nagmula sa dahon ng halaman na kasing pangalan nito, ang erythritol na makikita sa ilang prutas, o ang kakaibang monk fruit na galing sa tinatawag na prutas ng monghe. Maganda pakinggan, di ba? Pero may isang catch. Ang salitang natural ay hindi nangangahulugang basta na lang pinatuyo ang isang dahon at nilagay na sa iyong pakete. Kadalasan ito ay resulta ng komplikadong industrial na pagproseso at pagdalisay. Sa kabilang dako naman, naroon ang kampo ng artificial or synthetic
na mga pampatamis. Ang mga ito ay likha ng mga chemical laboratorio at ang kanilang mga molekula ay hindi matatagpuan sa kalikasan. Kabilang dito ang mga kilalang pangalan tulad ng aspartame, sucralose at saccharin. Ang kanilang pangunahing bentahe ay ang hindi kapanipaniwalang tamis nila, daan-daang beses na mas matamis kaysa asukal at wala silang taglay na kaloriya. Ngunit ang mismong chemical na pinagmulan nila ang siyang sanhi ng pinakamaraming debate at pangamba. At sa mga susunod na bahagi, susuriin natin ng detalyado ang bawat isa sa mga kategoryang ito. Simulan natin sa stevia, ang tinaguriang reyna ng natural na pampatamis at bida sa mga health food section. Ipinipresenta ito ng mga marketer bilang perpektong alternatibo. Siyempre, dahil galing ito sa dahon ng isang halaman na daan-daang taon nang tinawag ng mga katutubong taga South America na honey herb or damong pulot at ginagamit nila para pampatamis ng inumin. Ano pa nga ba ang mas ligtas at mas natural kaysa rito? Parang kukuha ka lang ng dahon, dididikdikin, at mayroon ka ng pampatamis na nakabubuti sa katawan. Pero dito, nagsisimula ang mas kapanapanabik na bahagi. Ang puting pulbos o malinaw na likido na nakikita natin sa tindahan ay malayo na sa buong dahon ng stevia. Ito ay mga purong-purong extract na tinatawag na steviol glycosides. Kadalasang, ito ay ang substance na tinatawag na riboside A. Para makuha ito, ang mga dahon ay sumasailalim sa maraming proseso, kabilang ang pag-extract gamit ang alkohol. Kaya, hindi na lang ito damo, kundi isang produkto ng seryosong food engineering. Bukod pa rito, may isang katangian ang purong stevia na sinisikap itago ng mga manufacturer. Ang kakaibang pait na parang lasang likoris. Kaya naman, madalas itong ihalo sa ibang pampatamis. Kaya, oo, natural ang pinagmulan ng stevia, pero hindi ito kasing simple ng iniisip natin sa unang tingin. Ang susunod nating pag-uusapan ay ang erythritol. Kung ang stevia ang reyna, masasabing ang erythritol naman ang charming na prinsipe sa mundo ng mga sugar substitute. Ito ay kabilang sa grupo ng sugar alcohols at tinatawag ding melon sugar dahil sa maliit na halaga ay matatagpuan ito sa mga melon, ubas at peras. Sa paningin, perpekto ito, isang puting crystalline powder na halos kapareho ng asukal at halos wala itong kalorya. Hindi ito gaanong naa-absorb ng ating katawan at inilalabas ng hindi nagbabago. Kaya naman, naging sikat ang erythritol sa keto diet at iba't ibang low-carb desserts. Hindi nito naaapektuhan ang blood sugar at insulin levels, kaya't kaakit-akit ito para sa mga may diabetes. Ngunit, tulad ng bawat prinsipe sa kwento, mayroon din itong sariling sikreto. Para sa maraming tao, lalo na kung gagamitin sa malalaking dami, ang pagsubok sa erythritol ay nagtatapos sa mga di kanais-nais na reaksyon na medyo maingay. Maaari itong magdulot ng pamamaga ng tiyan, bloating, utot, gas, at pagtatae, diarrhea. Ang dahilan nito ay ang hindi na-absorb na erythritol ay dumadaan sa malaking bituka kung saan sasalubungin ito ng mga lokal na bakterya na parabang nagpapaparty sila. Kaya, kung nais mong subukan ang erythritol, simulan ito sa napakaliit na dosis. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang sangkap na may pangalan na parang sa isang Norse god, ang xylitol. Kilala rin ito bilang birch sugar dahil orihinal itong nakukuha mula sa balat ng puno ng birch. Ang xylitol, tulad ng erythritol, ay kabilang sa grupo ng sugar alcohols. Sa tamis at itsura, halos hindi ito naiiba sa regular na asukal, subalit mayroon itong humigit kumulang 40% na mas kaunting kalori. Ang pangunahing superpower ng xylitol na nagpatanyag dito ay ang benepisyo nito sa ngipin. Hindi tulad ng asukal,
hindi nito pinapakain ang bakterya na nagdudulot ng sirang ngipin. Sa halip, pinipigilan pa nito ang pagdami ng mga ito. Kaya naman, ang xylitol ang pangunahing sangkap sa karamihan ng sugar-free na chewing gum at toothpaste. Mukhang ito na ang perpektong pamalit, ngunit mayroong isang madilim at lubhang mapanganib na panig ang xylitol na dapat malaman ng bawat isa. Para sa tao, ligtas ito kung hindi sosobrahan ang pagkonsumo. Ngunit, para sa mga aso, ang xylitol ay nakamamatay na lason. Kahit maliit na halaga lamang ay maaaring magdulot sa aso ng biglaang pagbaba ng blood sugar, matinding pag-atake, seizures, pagpalya ng atay, at kamatayan. Kaya, kung mayroon kang alagang aso, ang anumang produkto na naglalaman ng xylitol ay dapat itago sa isang lugar na ganap na hindi nito maaabot. Hindi ito simpleng pananakot lang. Isa itong kritikal na impormasyon na maaaring makapagligtas sa buhay ng iyong alaga. Tara, ilipat natin ang ating paningin sa silangan at kilalanin ang isang medyo bagong kalahok sa merkado, ang arhat. Kilala rin ito bilang monk fruit o luo han guo. Isa itong maliit, berdeng prutas na kahawig ng melon at daan-daang taon nang ginagamit sa tradisyonal na Chinese medicine. Hindi ba't parang napaka-eksotiko at promising pakinggan? Ang tamis ng arhat ay nagmumula sa mga natatanging antioxidant na tinatawag na mogrosides. Ang mga ito ay 150 hanggang 200 beses na mas matamis kaysa sa asukal. Ang maganda rito, wala itong calories at hindi nakakaapekto sa antas ng glucose sa dugo. Hindi tulad ng stevia na may mapait na aftertaste, wala nito ang arhat, kaya't mas kaakit-akit ito para sa mga manufacturer. Mukhang ito na nga ang perpektong natural na pampatamis na walang anumang kapintasan. Ngunit, bakit hindi pa rin nito tuluyang nahihigitan ang lahat ng kakumpetensya? Una, ang paglilinang at pagproseso ng arhat ay medyo magastos, kaya't mas mataas ang presyo nito kumpara sa stevia. Pangalawa, dahil sa labis nitong tamis, napakahirap itong sukatin or i-dose ng tama. Kailangan mo lamang ng literal na napakaliit na porsyon. Kaya't halos hindi ka makakahanap ng 100% arhat sa mga tindahan. Kadalasan, ito ay isang timpla kung saan ang karamihan ay ang pamilyar nating erythritol o iba pang pampuno at ang mismong arhat extract ay maliit na bahagi lamang. Kaya, kapag bumibili ka ng arhat, kadalasan, erythritol na may arhat ang binibili mo, panahon na para sa isang malaking pagbubunyag. Pag-usapan natin ang tungkol sa agave syrup. Siguradong nakita nyo na ito sa mga seksyon ng healthy food. Magandang bote, ginintuang likido, parang pulot pukyutan, at maraming pangakong nakasulat. Natural, organic, low glycemic index. Ginawa ng mga marketer ang imahe nito bilang isang sobrang healthy na nektar na halos nakakapagpagaling. Inirerekomendada ito ng mga vegan, raw foodist, at mga tagasunod ng healthy lifestyle. Maganda pakinggan, ngunit, gaya ng dati, ang totoong problema ay nasa maliliit na detalye. Oo, ang agave syrup ay may mababang glycemic index. Ibig sabihin, hindi ito nagiging sanhi ng biglaang pagtaas ng asukal sa dugo. Pero bakit? Dahil hindi ito binubuo ng glucose, kundi ng fructose. At dito nakatago ang pangunahing bitag. Ang konsentrasyon ng fructose sa agave syrup ay maaaring umabot ng 85-90%. Mas mataas pa ito kaysa sa kilalang high fructose corn syrup na itinuturing na isa sa mga pangunahing sanhi ng epidemya ng labis na katabaan sa US. Ang sobrang fructose ay hindi direktang nagpapataas ng asukal sa dugo, ngunit sinisira nito ang atay. Ang atay ang napipilitang magproseso ng lahat ng fructose na ito na ginagawang taba ang labis dito. Ito ang direktang daan patungo sa fatty liver, insulin resistance, at metabolic syndrome. Kaya ang healthy na agave syrup ay sa katunayan
isang tunay na Trojan horse. Siyempre, pagdating sa mga natural na alternatibo, hindi natin may iwasan ng pag-usapan ang pulot at maple syrup. Mayroon tayong espesyal at mainit na pagtingin sa kanila. Hindi ito galing sa kung anong kemikal sa laboratorio, kundi isang regalo mula sa kalikasan mismo. Ang pulot ay iniuugnay natin sa masisipag na pukyutan at naglalakihang bukirin ng bulaklak, habang ang maple syrup naman ay sa magagandang kagubatan ng Canada. Bukod pa rito, mayroon talaga silang benepisyo. Ang pulot ay naglalaman ng enzymes, vitamina at antibacterial compounds. Mayaman naman ang maple syrup sa manganese at zinc. Pero sa gitna ng positibong pananaw na ito, madalas nating nalilimutan ang pinakamahalaga. Para sa ating katawan, sa ating pancreas at metabolismo, ang pulot at maple syrup ay, una sa lahat, asukal lang. Oo, may kaunting dagdag na microelements, pero asukal pa rin. Binubuo sila ng parehong glucose at fructose. Pareho silang mataas sa kalori at pareho ring nakakaapekto sa level ng asukal sa dugo, bagaman mas banayad ng kaunti kaysa sa pino na asukal, refined sugar. Kaya naman, ang ituring ang mga ito bilang ganap na harmless at diet-friendly na pangpatamis ay isang malaking kamalian. Ang lagyan ng pulot ang iyong pancakes or oatmeal imbis na asukal ay hindi nangangahulugang ginagawa mong mas mababa sa kalori o mas akma para sa pagpapapayat ang pagkain. Ito ay pagpapalit lang ng isang uri ng asukal sa isa pa na bahagyang mas mabango at may kaunting dagdag na sustansya. Huwag lokohin ang sarili. Mahalaga ang moderation dito. Ngayong tapos na tayo sa mga natural na pampatamis, sumisid naman tayo sa mundo ng purong kimika at kilalanin ang pangkat ng mga artipisyal na pampatamis. At mangunguna sa ating pagtalakay ang isang tunay na rockstar ng dekada 90 at 2000, ang aspartame. Siguradong pamilyar ka sa lasa nito. Ito ang nagbigay tamis sa mga Diet Coke at mga sugar-free na chewing gum na kinagisnan natin. Mas matamis ito ng halos 200 beses kaysa sa asukal, at ang pagkadiskubre nito, tulad ng maraming iba pang kemikal na compound, ay nagkataon lamang. Ngunit ang katanyagan ng aspartame ay may bahid ng kontrobersya. Marahil, wala nang ibang pampatamis ang napalibutan ng ganito karaming alamat, takot at urban legend. Sa loob ng maraming dekada, inakusahan ito sa lahat ng bagay. Mula sa pananakit ng ulo at depresyon hanggang sa multiple sclerosis at maging sa brain cancer. Hanggang ngayon, lumalaganap pa rin sa internet ang mga artikulong nagbubunyag na isinulat pa noong nakaraang siglo. Mas kalmado na ang pananaw ng modernong agham sa aspartame. Daan-daang pag-aaral na isinagawa ng malalaking organisasyon ng kalusugan sa buong mundo, kabilang ang American FDA at European EFSA, ang kumilala rito na ligtas sa pinapayagang dosis. Gayunpaman, may isang grupo ng mga tao kung saan ang aspartame ay ganap na ipinagbabawal. Ito ay ang mga pasyenteng may phenylketonuria, isang bihirang genetic na sakit. Ngunit kahit pa sa kabila ng opisyal na hatol, ang bahid ng masamang reputasyon ay sumusunod pa rin sa aspartame hanggang ngayon, at maraming gumagawa ang nagsisikap na palitasan ito ng mas modernong alternatibo. Ang pumalit sa aspartame ay sucralose, ang bagong henerasyong pampatamis. Ang pangunahing slogan nito ay napakakumbinsi, gawa sa asukal kaya lasang asukal. At halos totoo nga ito. Talagang malinis at lasang asukal ang sucralose, walang kakaibang panlasa, kaya naman namumukod tangi ito kumpara sa maraming kakumpetensya. At bukod pa rito, 600 beses itong mas matamis kaysa sa asukal. Gayunpaman, halos hindi ito sinisipsip ng ating katawan, kaya naman wala itong kalori.
Pero paano nga ba nagiging sangkap na walang kalori ang asukal? Sa pamamagitan ng isang kemikal na proseso. Sa proseso ng paggawa, ang molekula ng asukal, ang sukrose, ay bahagyang binabago. Tatlong hydroxy group nito ang pinapalitan ng tatlong atom ng chlorine. Dito na nagulat ang marami. Chlorine? Yun bang ginagamit sa paglilinis ng tubig sa swimming pool? Oo, yun nga. Tiniyak ng mga gumagawa na ang chlorine sa molekula ng sucralose ay nasa napakatatag at nakakabit na estado at hindi ito nagdudulot ng anumang panganib sa katawan. At kinumpirma ito ng maraming pag-aaral. Ang sucralose ay itinuturing na isa sa pinakaligtas na artipisyal na pampatamis. Gayunpaman, ang mismong presensya ng chlorine sa produktong kinakain natin ay hanggang ngayon pinagdedebatehan pa rin ng mainit at ito ang pangunahing puntirya ng mga kritiko ng sangkap na ito. Ngayon, salubungin natin ang isang tunay na veterano, ang lolo ng lahat ng artipisyal na pampatamis, ang sakarin. Nagsimula ang kasaysayan nito noong huling bahagi ng ika-19 na siglo noong taong 1879. At tulad ng karaniwang nangyayari sa mga dakilang imbensyon, natuklasan ito ng hindi sinasadya. Isang kemiko, si Constantine Fallberg, ang nagtatrabaho sa mga hango ng coal tar. Isang gabi, habang kumakain ng hapunan, napansin niya na napakatamis ng tinapay na kanyang kinakain. Nalaman niyang hindi lang pala siya naghugas ng kamay pagkatapos magtrabaho sa laboratorio. Doon natuklasan ng mundo ang sakarin. Naging lubos na sikat ang sakarin noong parehong World War, lalo na't salat sa asukal noon. Mas matamis ito ng 300 hanggang 400 na beses kaysa sa ordinaryong asukal at wala itong taglay na kalorya. Ngunit mayroon itong isang katangian na hindi gusto ng marami, ang malinaw na lasang metal o mapait na aftertaste. Ang pinakamalaking dagok sa reputasyon ng sakarin ay dumating noong dekada 70 nang may isang pag-aaral sa mga daga na nagpakita na koneksyon sa pagitan ng paggamit nito at kanser sa pantog. Nagdulot ito ng matinding takot sa publiko. Ngunit sa kalaunan, napag-alaman na ang mekanismo ng pagbuo ng kanser sa mga daga ay partikular lamang sa mga hayop na ito at hindi applicable sa tao. Hindi nagpakita ng anumang koneksyon sa kanser ang maraming sumunod na pag-aaral sa mga tao. Inalis ang lahat ng paratang laban sa saccharin. Ngunit, gaya nga ng sabi-sabi, mayroon pa ring alinlangan na nanatili at kahit na pinapayagan pa rin itong gamitin, malaki na ang ibinaba ng popularidad nito. Panghuli sa ating listahan ng mga sintetikong pampatamis ay ang sangkap na acesulfame potassium o mas kilala bilang acesulfame K. Isa rin itong intensibong pampatamis na halos 200 beses na mas matamis kaysa sa karaniwang asukal. Tulad ng iba pang artificial sweeteners, hindi ito sinisipsip ng ating katawan at inilalabas ng buo, kaya't wala itong idinadagdag na anumang kalorya. Ngunit may isang kawili-wiling katangian ang acesulfame K. Halos hindi mo ito makikita na mag-isa lang ginagamit. Bakit kaya? Dahil sa purong anyo nito, lalo na sa mataas na konsentrasyon, mayroon itong mapait na aftertaste, nakahawig ng sakarin. Dahil dito, nakaisip ng matalinong solusyon ang mga gumagawa ng produkto. Nadiskubre nila na kapag hinalo ang acesulfame potassium sa iba pang pampatamis tulad ng aspartame o sucralose, nagkakaroon ng synergistic effect. Ibig sabihin, kapag pinagsama sila, nagbibigay sila ng mas malinis at mas matamis na lasa kaysa sa bawat isa na ginamit ng mag-isa. Nawawala o natatakpan ang kanilang mapait na lasa sa ganoong paraan. Kaya, kung kukuha ka ng isang lata ng diet soda or protein bar at babasahin ang mga sangkap nito, malaki ang posibilidad na makita mo doon ang ganitong matamis na duo
o maging trio. Ito ay isang klasikong halimbawa kung paano pinagsasama-sama ng mga food technologist ang iba't ibang sangkap upang makamit ang perpektong lasa na pinakamalapit sa lasa ng asukal. Ngayon, napag-usapan na natin ang bawat isa sa kanila. Pero, pag-usapan naman natin ngayon ang mas malaking larawan at sagutin ang mahalagang tanong. Paano nga ba nakakaapekto sa ating katawan ang lahat ng pampatamis na ito? At sisimulan natin sa pinakasentro ng ating panloob na universo, ang bituka. Nitong mga nakaraang taon, natuklasan ng mga siyentipiko na ang ating bituka ay hindi lang simpleng tubo para sa pagtunaw ng pagkain. Ito ay tirahan ng trilyong-trilyong bakterya na tinatawag na microbiome na nakakaapekto sa lahat mula sa ating immune system hanggang sa ating kalooban. Para sa maliliit na nilalang na ito, mahalaga kung ano ang ating ipinapakain sa kanila. Ang regular na asukal ay hindi man nila ganap na kaibigan, pero ang artipisyal na pampatamis ay maaaring maging tunay na kaaway. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang ilan sa mga ito, tulad ng saccharin, sucralose at aspartame, ay maaaring makasira sa delikadong balanse ng mikroflora sa bituka. Maaari nilang pigilan ang pagdami ng mabubuting bakterya at sa kabaliktaran, hayaan o pasiglahin ang paglaganap ng masasamang bakterya. Ano ang maaaring kahinatnan nito sa pangmatagalan? Maaari itong humantong sa iba't ibang problema, mula sa simpleng paglaki ng tiyan at hindi pagkatunaw ng pagkain hanggang sa mas seryosong kondisyon tulad ng glucose intolerance. Isang paradox, kung tutuusin, ang sangkap na ginagamit natin para kontrolin ang asukal ay siya pa palang magpapahirap sa ating katawan na harapin ito. Ang mga bakterya natin ay hindi lang talaga naiintindihan kung anong klase ng chemical ang ipinapakain sa kanila, kaya hindi mahuhulaan ang kanilang magiging reaksyon. Ngayon, umakyat tayo ng kaunti pa sa itaas mula sa bituka patungo sa ating pangunahing command center, ang utak. Ang ating utak ay mahilig sa matamis at mayroon itong napakatandang at matibay na relasyon sa asukal. Sa buong kasaysayan ng ebolusyon, ang matamis na lasa ay naging senyales sa tao. Ito ay ligtas, may enerhiya dito, kainin mo ito. Kapag kumakain tayo ng matamis, naa-activate sa utak ang reward system at naglalabas ito ng dopamine, ang hormone ng kasiyahan. Ngayon, isipin natin kung ano ang nangyayari kapag gumagamit tayo ng sugar substitute. Nararamdaman ng dila ang matamis na lasa at nagpapadala ng masayang senyales sa utak. Paparating na ang enerhiya. Maghanda. Naghanda ang utak. Naghintay. Ngunit ang enerhiya o ang calories ay hindi naman dumating. Naaloko ng paulit-ulit. Sa paglipas ng panahon, maaaring malito ang utak. Ang koneksyon na matamis lasas enerhiya ay nagsisimulang humina. Iminumungkahi ng ilang pag-aaral na ang ganitong panlilinlang ay maaaring magkaroon ng hindi magandang epekto. Una, ang utak, dahil hindi nito nakuha ang inaasahang gantimpala, ay maaaring magsimulang humingi nito ng mas matindi. Maaari itong magdulot ng mas matinding pagkikrave para sa tunay at may calories na matatamis. Pangalawa, maaaring makalimutan ng katawan ang wastong pagtugon sa tunay na asukal kapag dumating na ito sa wakas sa sistema. Sa madaling salita, sinusubukan nating linlangin ang kalikasan, ngunit ang ating utak ay masyadong komplikadong sistema para basta-basta lang maloko. Tapos na tayo sa utak. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga hormones. Ang pinaka-interesado tayo ngayon ay ang insulin, ang pangunahing nagre-regula ng antas ng asukal sa ating dugo. Simple lang sana ang lohika. Dahil ang mga pamalit sa asukal ay walang glucose, hindi rin ito pinapataas ang blood sugar level.
At kung hindi tumataas ang asukal sa dugo, hindi na kailangan ng pancreas na maglabas ng insulin. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ang mga ito ng mga taong may diabetes. Pero dito, hindi rin pala ganoon kadali ang lahat. Sa mga nagdaang taon, dumarami ang mga pag-aaral na nagpapakita na mas matalino ang ating katawan kaysa sa inaakala natin. Lumalabas na ang paglabas ng insulin ay hindi lang pala nagaganap bilang tugon sa aktwal na pagpasok ng glucose sa dugo, kundi dahil lang sa matamis na lasa. Ito ang tinatawag na paunang tugon ng insulin. Kapag nalasahan ng dila ang tamis, agad itong magpapadala ng sinyal sa pankreas. Humanda ka, may asukal na parating. Bagamat karamihan sa mga pamalit sa asukal ay hindi nagdudulot ng kasing lakas na paglabas ng insulin gaya ng tunay na asukal, mayroon pa ring iilan na nagpapalitaw ng kaunting tugon. Parang naghanda ng party ang katawan pero walang dumating. Ang reaksyon na ito ay iba-iba sa bawat tao at nakadepende rin sa uri ng ginamit na pampatamis. Pero ang katotohanan na nangyayari ito ay sapat na para pag-isipan natin ng malalim. Ito ay patunay muli na ang pagpalit ng isang bahagi sa isang komplikadong sistema ng walang epekto ay halos imposible. At heto na nga, ang tanong na bumabagabag sa isipan ng milyon-milyong tao. Nakakatulong nga ba talaga ang mga pampalit ng asukal para pumayat? Kasi nga, ito ang pangunahing dahilan kung bakit madalas itong bilhin. Tanggalin ang asukal na maraming kalorya, palitan ng walang kalorya, at boom, liliit na raw ang katawan. Mukhang lohikal, di ba? Pero sa totoong buhay, hindi laging ganoon kadali ang matematika na yan. Bakit? Maraming dahilan at karamihan dito ay may kinalaman sa ating sikolohiya o pag-iisip. Ang una at pangunahing bitag ay ang tinatawag na compensation or pagbabawi. Kapag uminom tayo ng diet soft drink, pakiramdam natin ay ang galing-galing natin dahil nakatipid tayo ng maraming kalorya. At ano ang ginagawa natin? Pinapayagan natin ang sarili na kumain ng mas maraming cake or mas malaking order ng fries. Nakatipid naman ako sa inumin, kaya pwede na akong kumain nito. Yan ang sabi natin sa sarili. Sa huli, ang kabuuang kaloriya na nakukuha natin sa pagkain ay hindi lang hindi bumababa, minsan ay tumataas pa nga. Ang ikalawang problema ay ang pagdaya sa utak na ating napag-usapan. Dahil hindi nakakakuha ng tunay na kasiyahan sa walang sustansyang tamis, patuloy tayong naghahanap nito sa ibang pagkain na kadalasan ay nauuwi sa pagsobra ng kain. Kaya naman, bagamat may mga short-term studies na nagpapakita ng bahagyang pagbaba ng timbang, sa pangmatagalang panahon, ang mga pampalit ng asukal ay hindi laging epektibong katuwang sa paglaban sa labis na timbang. May isa pang mahalagang aspeto sa paggamit ng mga sugar substitute na kadalasan ay hindi gaanong napag-iisipan ang kanilang reaksyon kapag ininit. Hindi lang kasi natin sila inilalagay sa malamig na inumin, kundi inihahalo rin sa mga inihaw na pagkain, gaya ng tinapay at dessert, sa mga casserole or ginagawang compote at jam. At dito tayo maaaring makaranas ng hindi inaasahang problema. Ang katotohanan ay hindi lahat ng pampatamis ay thermostable. Ibig sabihin, sa matataas na temperatura, maaaring masira ang kanilang chemical structure. Ang isa sa pinakakilalang halimbawa ay ang aspartame. Kapag ininit ng lampas 80 degrees Celsius, nagsisimula itong masira, nawawala ang tamis nito, at bumubuo ng mga bagong chemical compound kasama ang diketopiperazine at bakas ng methanol. Kahit pa iginigiit ng mga gumagawa na, ang dami ng mga substansa na ito ay napakaliit at ligtas. Ang mismong pagbabagong ito ay hindi nakakatuwa. Mas matatag naman ang sucralose
stevia, kaya madalas itong inirerekomenda para sa pagbibak. Gayunpaman, may mga pag-aaral din tungkol sa sucralose na nagpapakita na sa napakataas na temperatura, lampas 120 degrees Celsius, at may presensya ng taba, maaari itong bumuo ng potensyal na mapanganib na organochlorine compounds. Kaya, kung plano mong mag-bake gamit ang sugar substitute, siguraduhing basahin ang instruksyon sa pakete. Palaging nakasaad sa label kung ang produkto ay angkop para sa mainit na paghahanda or pagproseso. Pag-usapan natin ang isa pang tusong bitag sa sikolohiya na ginagamit ng marketing. Ito ang tinatawag na health halo effect. Ang ibig sabihin nito ay napakasimple. Kapag nakakakita tayo sa pakete ng produkto ng mga kaakit-akit na salita tulad ng sugar-free, low-calorie, organic, or fitness, parang nagkakaroon ng nagniningning na aura ng kalusugan ang produktong iyon sa ating isip. Naiisip natin na mas malusog ito kaysa sa tunay na kalagayan nito. At ang halo na ito ay kumakalat sa lahat ng katangian ng produkto. Sa ilalim ng ating kamalayan, iniisip nating hindi lang mas kaunti ang asukal dito, kundi mas kaunti rin ang taba at halos nakapagpapagaling pa. At ano ang nangyayari pagkatapos? Nawawalan tayo ng pag-iingat. Nauubos natin ang isang buong pakete ng diet na biskwit sa isang upuan sa pag-aakalang okay lang dahil sugar-free naman. Bumibili tayo ng fitness bar nang hindi na tinitingnan ang nutritional facts, pero nandoon pala ang napakaraming taba at mabilis na carbohydrates sa anyo ng syrups. Ang simpleng nakasulat na sugar-free ay hindi automatikong nangangahulugang malusog ang produkto. Sinasabi lang nito na pinalitan lang ng ibang sangkap ang asukal. Pero paulit-ulit tayong nahuhulog sa bitag na ito, hinahayaan nating takpan ng health halo ang ating sentido common at ang kakayahan nating magbasa ng label. At syempre, hindi rin maiiwasang pag-usapan ng konsepto ng dosis. Kahit ang pinakamabuting sangkap sa mundo ay maaaring maging lason kung sobra ang paggamit. At kahit sa mga kemikal na sangkap na pinagtatalunan, may ligtas pa ring dami. Para sa bawat aprobadong pampatamis, ang mga regulatory body tulad ng World Health Organization, WHO, ay nagtatakda ng tinatawag na Acceptable Daily Intake or ADI. Ito ay ang dami ng isang sangkap na, batay sa kasalukuyang siyentipikong datos, maaaring ubusin ng isang tao araw-araw sa buong buhay niya nang hindi nagdudulot ng anumang panganib sa kalusugan. Ang mga pamantayang ito ay kadalasang itinakda ng may napakalaking margin ng kaligtasan. Halimbawa, para malagpasan ng ADI ng aspartame, kinakailangan ng isang adultong uminom ng humigit kumulang 15 hanggang 20 lata ng diet soda sa isang araw. Halos imposibleng mangyari iyon. Ngunit, ito ang problema. Ang mga pampatamis ay idinadagdag ngayon sa napakaraming produkto, tulad ng mga yogurt, keso, sarsa, inumin, protein powder, vitamina, at cough drops. Bihira nating binibilang kung gaano karami sa mga ito ang nakakain natin sa isang araw. Hindi natin pinagsasama-sama ang miligram ng sucralose mula sa kape sa umaga sa miligram mula sa yogurt sa tanghalian. At bagamat mahirap talagang umabot sa mapanganib na dosis, ang patuloy na pagkonsumo ng mga sangkap na ito mula sa iba't ibang pinagmulan ay maaaring magdulot ng mataas na pangkalahatang pasanin sa ating katawan at marahil ang pinakamahalaga at huling puntong pagtuunan ng pansin sa ating talakayan ay ang individualidad. Madalas nating pinag-uusapan ang mga pangkalahatang patakaran, ang mga pag-aaral sa malalaking grupo ng tao, at ang mga average na resulta. Ngunit, madalas nating nakakalimutan na ang bawat isa sa atin ay isang natatanging biochemical system. At ang isang bagay na perpektong gumagana para sa isang tao
ay maaaring hindi angkop o maging ganap na hindi katanggap-tanggap para sa iba. Halimbawa, baka taon-taon ka nang umiinom ng kape na may stevia at pakiramdam mo ay maayos ka lang. Pero ang kaibigan mo naman ay makaranas ng matinding paglobo ng tiyan mula sa isang patak lang. Ang katrabaho mo ay pwedeng mahilig sa Diet Coke na may aspartame. Pero ikaw naman ay susumpungin ng sakit ng ulo dahil dito. Mayroong hindi talaga hiyang sa sugar alcohols tulad ng erythritol at xylitol, habang para sa iba, ito na ang pinakamainam na solusyon. Ang reaksyon ng ating katawan, ng ating microbiome, at ng ating nervous system sa anumang substance ay talagang napaka-individual. Kaya naman, ang basta-basta na lang pagtitiwala sa mga patalastas, payo ng mga vlogger, or maging sa mga siyentipikong artikulo ay hindi palaging tama. Ang pinakamahalagang eksperto pagdating sa iyong kalusugan ay ang sarili mong katawan. Napakahalaga na matutunan nating pakinggan ito. Subukan ang iba't ibang option, bantayan ang iyong nararamdaman, at obserbahan kung paano nagre-react ang iyong katawan sa bawat produkto. Walang iisang pinakamahusay na pampalit sa asukal para sa lahat. Ang meron lang ay ang akma o hindi akma para sa aywayo mismo. Pero heto ang pinakainteresante at marahil nakakagulat. Habang pinagtatalunan natin kung alin ba ang mas masama, ang aspartame or erythritol, hindi natin napapansin ang tunay na problema. Ayon sa pinakabagong pananaliksik, hindi pala ang kemikal na komposisyon ng mga sugar substitute ang pinakadelikado, kundi sa paraan ng pagsuporta nila sa ating pagka-addict sa tamis. Imbes na tulungan tayong mawala ang pagka-addict na ito, nagbibigay lang sila ng ilusyon na ligtas ang ating pinipili. Patuloy lang nating pinapakain ang ating matamis na bisyo. Ang kaibahan lang ay diet food ang ibinibigay natin. Kaya naman, ang ating utak at panlasa ay hindi natututo na makahanap ng kasiyahan sa mga pagkaing hindi gaanong matamis or walang tamis tulad ng berries or gulay. Dahil dito, nananatili tayong nakakulong sa bitag ng walang katapusang paghahanap sa tamis. Kaya, ano ang bottom line? Ang mga sugar substitute ay hindi naman ganap na masama at hindi rin sila solusyon sa lahat. Isa lang silang tool na maaaring maging kapakipakinabang sa ilang sitwasyon, gaya ng sa mga may diabetes. Pero para sa karamihan ng gustong maging malusog, ang pinakamagandang gawin ay huwag nang maghanap ng kung ano-anong kapalit sa asukal. Sa halip, unti-unti lang bawasan ang dami nito sa kinakain at muling matuto na pahalagahan ang natural na lasa ng mga pagkain. Maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa huli. Sana ay may natutunan kayong bago at kapaki-pakinabang. Kung nagustuhan nyo ang video, i-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang mga susunod na video. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong sugar substitute ang ginagamit ninyo? At may napansin na ba kayong kakaibang epekto? Ibahagi nyo ang inyong karanasan sa comment section. Pag-usapan natin yan.